Alright, dito tayo ngayon sa training natin sa Attract the Right Prospects and Transform them into Loyal and Referring Customers. Dito, this is brought to you by www.earngreatnow.com, Team Aces Solutions. We will discuss right now how to find the right prospects. Pagka-join mo sa SWA Ultimate, after mo aralin ang basic trainings, ito yung next mong kailangan gawin, maghanap ng right prospect. Kinds of prospects, we have super negative prospects, mild negative prospects, result-oriented prospects, then positive paasa prospects, then right prospects. So, di-discuss natin later on yung mga different classification nitong mga prospects na to. Basically, first after mo mag-join, kailangan gawin mo yung tinatawag nating prospecting. Actually, lahat ay prospect. Lahat ng ka-K mo ay prospects. So, yun yung mga kapamilya mo, ka-Facebook friends mo, kaibigan mo, o kahit di mo kakilala ay mga prospects yan. Kung titingnan natin sa Team Aces, sa 7,000 na members natin ngayon, wala pang 10 ang kakilala kong nag-join. So, basically kasi, mas marami akong di kakilala kaysa dun sa kakilala ko mismo. Less than 10 people yung sumali. So, ibig sabihin, 99% of Team Aces worldwide ang di ko kakilala na nag-join, then eventually become friends dito sa Facebook lang. Dapat kasi sa business natin, in 100 out of billion, mas marami or out of 1 billion, 100 lang kakilala mo. So kung titingnan mo, mas marami ang di natin kakilala. Ang potential na may sasali sa'yo is yung mga di mo kakilala talaga. Mas marami yon. Paano natin sila ma-reach? So dapat maingay ka online. Like balut vendor, naglalakad yan at sumisigaw ng balot. Di yan tahimik habang naghahanap ng mabebentahan. So kahit alas 12 pa ng gabi yan, may ingay pa din yan para malaman ng gustong bumili na nagbebenta siya. So ikaw din, dapat din, if ever na nakapag-join ka na sa SWA Ultimate, hindi lang mismo yung nag-join ka, then hindi mo i-spread yung business na ino-offer natin. So, hindi mo siya i-share kasi para ka lang nag-business na walang katao-tao. So, kailangan mo mag-ingay, kailangan mo i-share yan. Paalam mo sa paligid mo or sa mga ka-Facebook friends mo na may business kang ino-offer. So, dahil sa SWAT tayo, di mo na kailangan mang-kidnap, sabihin na may birthday o magsinungaling ka pa para lang ma-share mo yung opportunity ng SWA. In my experience, first time kong na-invite sa ganitong industriya, sabi car show daw sa may likod ng Mega Mall. Pagdating doon, sumama naman ako. Grabe ang car show, naging seminar room puno ng tao. Kung tutuusin mo, pag ikaw mismo, busy kang tao, madidismaya ka pag ganung klaseng invitation ang na-receive mo, mababad trip ka pa. Dito sa SWA, hindi mo na kailangan gawin yan. So dito, ang pinakamaganda sa atin kasi, we do online prospecting. Dito, paano ka maghahanap ng prospect mo? Napakasimple lang, di mo kailangan lumabas ng bahay. Ang gagawin mo lang ay mag-ingay sa Facebook, mag-wall post ka, mag-group post ka, send ka ng message sa mga friends mo, i-share mo lang yung ino-offer natin. So, consistently, gawin mo lang yan. So, dahan-dahan lang, baka ma-block ka. Lahat din ng likers mo, lahat ng nagpo-post ng comment dun sa pinost mo, kontakin mo sila kagad kasi mga prospects yan na eventually, dahil ni-like nila, dahil interested sila na sumali din sa'yo. So, always check your notification din kasi dun mo makikita yung mga prospects na nag-i-interact sa'yo. One more thing, don't judge your prospects kasi baka isipin mo yung mga nag-comment, yung mga nag-like, yung mga nag-add sa'yo as friends ay matanda na or bata pa or kaya may kapansanan. Huwag mo silang i-judge kasi meron nga dito 60 years old, sumali, then nakakapag-refer din. Then meron din dito 10 years old na sumali din at saka kumita na rin. At marami ding deaf people na sumali at kumita na sa SWA. You'll never know unless you try. So, never judge. Malay mo. Yun na yung prospect na yun na in-ignore mo is yun na yung alas mo. O yun na yung mismong magiging katulong mo sa ginagawa nating negosyo. So, dito ang advantage in terms of prospecting natin. We have unlimited prospects online. So, kung bilyon na ang users ng internet, ganun din kalaki ang range ng mga prospects natin. So, after mo gawin yan everyday, that's the time pa lang na magkakaroon ka ng maraming prospects na interested sumali sa'yo. Hanggat di ka nag-ingay sa Facebook, di ka magkakaroon ng mga potential prospect. Make some noise, do it everyday, be consistent. So, always remember, hanggat di ka nag-iingay, walang magkaka-interest sa ino-offer mo. So, imagine, tingnan mo kung anong ginagawa ng balot vendor. Imaginein mo kaya na wag siyang sumigaw o tahimik lang siya na naglalakad sa kalye.
walang bibili sa kanya kasi di alam ng tao na nagbebenta siya ng balot. Unless, sumigaw siya ng mga balot para malaman ng ibang tao. So ngayon, Johnny, paano yan? I am a new member. Paano ako makakahanap ng tamang prospects? Wala pa akong income, wala pa akong proofs. Ano ang kailangan kong malaman sa mga klase ng prospect na may encounter ko? So, let's answer all of these questions. Di-discuss lang natin yung kinds of prospects na sinabi ko kanina. So, iisa-isahin lang natin ito. So, first, dito tayo sa super negative prospects. Basically, 50% na may encounter mong prospect sa ganitong negosyo ay mga super negative prospect. Ito yung mga close-minded talaga. Kahit anong offer mo, kahit anong gawin mo, tumambling ka man, hindi talaga sasali. At minsan, iba-block ka pa. Yung tipong aawayin ka pa mismo. So, don't take these people seriously kasi di mo kawalan yon. So, just be nice and cut the conversation politely. Sabihin mo lang, thank you for your time, then wag mo na siyang kausapin or hayaan mo na siya. Wag mo na offeran ng business. The next, mild negative prospects. Basically, ranging 20% yan sa lahat ng makakausap mong prospect. Ito yung hahanapan ka ng proofs, kung kumita ka na ba, magsasabing scam ang business na ino-offer mo. So, sila yung pag di mo nasagot ng maayos, di mo sila mako-convert to positive people. So, sila din yung babalikan mo later on, just be nice. Hayaan mo lang muna sila pag naka-encounter ka ng mga ganitong prospects. So, next, mayroon tayong result-oriented prospects around 15% na makakausap natin. So, ito naman yung kadalasang mga kaibigan natin na nagsasabi sa'yo, una ka muna, pag kumita ka na, saka kami sasali. Pag bago ka pa lang, di mo rin sila mapapasali kagad. So, pero pag time will come, nakikita ka na, ayaw pa rin kasi dahil sa pride issues. Kumbaga, just still be a nice friend to them. So, hayaan mo lang sila kasi yung friendship nyo is better than the business offer. Hayaan mo lang maging friends kayo. So, kung ayaw niya man ng business mo, okay lang. Gaya nga na sa akin. So, baga less than 10 people ay yung kaibigan ko talaga na sumali sa akin. Kasi, hindi naman talaga ako namimilit ng friends. Kasi, kumbaga, once ko lang sila offeran, then, after that, pag ayaw nila, di na ako nag-o-offer ulit. So, next, meron tayong tinatawag na positive paasa prospects. Ito naman, around 10% na makakausap natin. Ito yung mga taong pagkausap mo, sobrang interesado at napaka-positibo. Pero di ka agad-agad sumasali dahil sa hindrances. Keso walang pera daw, mag-iipon, next week sasali, at kung ano-ano pang reason. Pero dito ka ma-motivate kasi positive silang kausap. So ang gagawin mo, pag-practicean mo na lang sila. Kasi nga, sila naman yung later on sasali din. Then lastly, dito tayo sa right prospects. Around 5% na makakausap natin, ito yung mga right prospects. Ito yung pinakamasarap kausap. Pag nahanap mo yung ganitong klaseng prospects, no more questions asked, sali agad, minsan sumali muna bago ka i-contact, di sila nakatingin sa resulta mo. Kumbaga sa opportunity sila mismo nakatingin. Makikita nila yung sobrang ganda ng opportunity kasi sila mismo yung open-minded people. Actually, potential leaders in the future to mga to. So if ever may mga questions ka na may ganun bang klaseng prospects, Johnny? To tell you, meron tayong ganito mga klaseng prospect. Ito si Lenton Montejo. 1 hour after na mapanood yung video, nag-join siya kaagad. Ganun siya kabilis kasi nga right prospect siya. Then si Mark Deximo din. After niya rin mapanood yung video, nagbayad muna bago ako kinontak. Then ito si Romel Aguas, used his last money para makasali lang sa SWA. Kumbaga, yung pera niya na 2,500 plus, pinangsali niya yung 2,500, then 40 pesos na lang yung natira sa pera niya. Ako, isa ako sa right prospects. So, my story naman, wala akong pera that time nung in-offer ni Upline Jeff to sa akin. Dahil nga right prospect din ako, nag-decide rin ako kaagad, pinangutang ko yung pera para lang maka-join sa SWA Ultimate. At marami pang ibang taong sumasali sa SWA na kung saan sila yung right prospects talaga. Ito yung walang tanong-tanong, sali kaagad sila. One of the person na kakilala ko rin is si Chanel, yung nagpatato sa likod ng SWA mismo kasi nga open-minded din siya sa business. So, tinry niya kagad, ginrab niya kagad yung opportunity. So, share ko lang, kakabalik ko lang kasi ngayon after 3 weeks of vacation. So, I've gained 40,000 passive income. So, ibig sabihin niyan, habang nagbabakasyon ako, may pumapasok na 40k within 3 weeks sa SWA Ultimate account ko. So, after 10 days then, kumita ako ng 40k SWA income simply because of right prospect.
Within these 10 days, August 10 to August 20, lahat ng kakausap ko is puro right prospects. Yung tipong kaka-PM pa lang sa'yo, then eventually after 2 hours, kinabukasan, after 1 day, 2 days, sumali ka agad. Yun yung mga right prospects at benefits ng mga right prospects pag nakausap mo sila at pag nahanap mo sila. So kung titingnan mo, pwede mangyari sa'yo to kahit bago ka o luma ka. Kasi pag ito yung mga na-encounter mong prospects, kikita ka kaagad ng malaking income. At the same time, makakapag-create ka ng momentum at ito good news. Pwede mo na balikan yung mga paasa prospect, mild negative, at yung mga result-oriented mong mga kaibigan. For sure, you will convert them into right prospect. At yun, tuloy-tuloy na yung pag-grow ng income mo at yung network mo mismo. So the question is, saan naman nakakahanap ng right prospects? Although ito yung challenging part kasi 5% lang siya dun sa lahat na makakausap mo, pero worth it naman pag nagawa mo ng tama. So yung right prospects, yun yung pinakamaliit na percentage siya na ma-encounter mo sa mga klase ng mga prospect. Ang pinakailangan mo lang gawin is taasan mo yung marireach mong mga prospects. For example, ngayon, yung nare-reach mo is 5 people. Araw-araw mo nakakausap. So, dapat dagdagan mo para marami kang makausap na tao at masasala mo sila na maayos. Diba? Ika nga, the more entries you send, the more chances of winning. So, kung bago ka pa lang, this is the best time para hatawin mo talaga na magka-resulta ka na kagad. So, kung i-goal mo na may 100 people kang ma-reach every day, ang chance na may mag-e-inquire sa'yo ng positive nasa 10 tao din. So, basta tanim-tanim ka lang everyday, huwag kang titigil hanggat di mo nakukuha yung mga 5% right prospects mo. Although, hindi ito madaling gawin, pwede mapabilis yung pag-encounter mo sa kanila or pwede rin mapatagal. Depende kasi yun sa mga nakakausap mo, sa klase ng pagiging prospects nila. Kaya may advice, never ever give up until you succeed here in SWA Ultimate. Hope that you've learned something great today. By the way, I'm Johnny Bodegas at your service. I'm the Team Aces founder. So, I'm creating this video para makatulong din sa inyo lahat ng SWA Ultimate members. So, lalo na din dun sa team ko na sa Team Aces. For updates, for any best updates, mga videos, tutorials, trainings, pwede kayong mag-subscribe dito sa YouTube channel ko, Johnny Bodega. Search nyo lang sa YouTube o kaya dito sa video na to, sa baba ng video. So, to end this training, may story lang ako i-share sa inyo. Ito yung storya ng tae or poop. Meron isang tao, nagngangalang JR, na galing siyang work. So, gabi na siya umuwi. At lagi niyang dinadaanan yung iskinita sa bahay nila. So, then eventually, dun sa iskinita na yon, merong nakposte na may ilaw. So, dun sa malapit sa poste na may ilaw, mayroong brown something dun sa kalsada. So, nilapitan ngayon, habang naglalakad si JR, nilapitan niya ngayon yung brown something na yon. So, tiningnan niya. Pagkatingin niya, naiisip niya na parang tae siya. So, pero hindi pa rin na-convince si JR na tae yung nasa harapan niya. So, yumuko siya, sinilip niya, tiningnan niya mismo. Then, sinasabi niya na sa sarili niya, parang tae ito ah. Nagsa-struggle siya kung tae ba yun or hindi tae yung nakikita niyang brown something sa daan. So, habang tumatagal, napapaisip si JR, na-curious siya. Habang tinitingnan niya yung brown something na yon. So, ginawa niya ngayon, nilapitan niya yung mismo at saka dumakot siya or hinawakan niya yung brown something na yon. Then, inamoy-amoy. Then, after niyang inamoy-amoy, parang amoy tae, sabi niya. Pero parang hindi naman, tinignan niya uli. Then eventually, dahil hindi pa rin siya convinced na tae yung nasa harapan niya, na brown something, ginawa niya, tinikman niya yung brown something na yon. Then eventually, na-realize niya na tae pala talaga yung brown something na nasa harapan niya. So sabi niya, ay grabe, tae nga talaga yung nakita ko. Buti na lang, hindi ko naapakan. Kung iisipin mo, nag-concern siya dun siya, hindi niya naapakan, pero tinikman niya naman yung tae. So, ganoon din dito sa business na ginagawa natin. Lesson learned. Pag naka-encounter ka ng mga super negative, tawagin natin silang mga tae. Pag alam mo na silang negative, wag mo nang ipasok yung sarili mo doon or wag mo nang ilapit yung sarili mo doon kasi
mai-influence ka lang nung pagka-negative nila. So, ang the best thing na gawin mo, be nice to cut the conversation by thanking them. Sabihin mo, thanks for your time, sir or ma'am. Then, smiley. Then, wag mo na replyan. Yung mga super harsh naman na tipong inaaway ka na, pwede mo sila i-block. Blocking is not a criminal offense. So, pwede mo siyang gawin para sa Facebook para di ka na ma-expose sa mga negative people. Kumbaga, iwasan mo sila, yung mga negative na yun. So, kung isipin mo, parang si JR din, alam niya ng tae yung nasa harapan niya, nung nakita niya pa lang, malayo pa lang. So, dapat iniwasan niya na. Pero ang ginawa niya, nilapitan niya pa, inamoy niya pa, then eventually tinikman niya pa mismo. So, ganun din tayo dito. Pag may mga nakakausap pang prospects na sobrang negative, so isipin mo silang tae mismo na dapat mong iwasan. So, huwag kang manginayang pag sila hindi sumali sa'yo kasi pabigat lang din yan. Kasi dito tayo, hindi tayo nagko-convince. So, huwag mong isipin na nagko-convince ka ng tao. So, tanggalin mo sa mindset mo yon kasi dito, we only share. We only spread. Kung isipin mo, makaspread ka sa 1,000 people, may potential na 50 people yung magiging right prospects na pwedeng sumali sa'yo kahit bago ka or matagal ka na. So, ang kailangan mo lang gawin is iwas dun sa mga negative or tae na tinatawag na mga prospects. So, then lastly, always be nice to people you will encounter. Be open and approachable. Happy prospecting SWAMates. Then, thank you for your time watching this video and to God be the glory.